Higit 20 panukalang batas hinggil sa pagpapalawak at pagpapaigting ng karapatan ng mga Pilipino sa impormasyon ang isinulong sa pagpupulong ng Committee on Public Information. Nagbabalik si Faith Santiago sa detalye. We stand at the crossroads of our country's democratic history. Passing the law, upholding the right to information, puts us firmly on the right side of it. Truth, as always, must prevail. Yan ang naging pambungad na mensahe ni Committee on Public Information Chairperson Lordan Suwan. Binigyan din niya ang halaga ng transparency at accessibility sa impormasyon hinggil sa mga transaksyon ng pamahalaan. Layo nitong masiguro ang accuracy sa documentation, mapigilan ng misconducts at patibayin ang responsableng paggawa ng desisyon sa mga gobyernong opisina. Sa pamamagitan ng House Bill 259 o People's Freedom of Information Act of 2025, itinatag ang klarong proseso para sa pag-request ng impormasyon, pagbibigay ng remedyo kapag denied at pagpapataw ng administrative, civil at criminal penalties sa iligal na pagtanggi sa access. Tinalakay din sa komite ang halos 4 na dekada na pagsulong sa isang genuine freedom of information na anila pundasyon sa epektibong demokrasya. Today, as your colleague, I'm here to finish what generations before us have started. FOI is not just for journalists, it is for every Filipino who pays taxes, sends a child to public school, or wonders why floodwaters continue to rise despite completed projects. Let people see what's really going on. Maraming salamat po. Suportado naman ito ng Presidential Communications Office dahil bagamat 9 na taon nang inimplementang Executive Order No. 2 Series of 2016 o ang Freedom of Information Program, maaari pa itong palawigin upang buong ma-access ng mga Pilipino ang kanilang karapatan sa government information alinsunod sa konstitusyon. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Faith Santiago, Congress News.